Welcome sa Usapang Agri Negosyo. Mga ka-asenso, sa video po na ito ay pag-uusapan natin ang daily consumption ng inahin mula sa unang araw ng pagpapasampa o AI man yan, means artificial insemination, hanggang sa pagwalay o weaning ng kanyang mga biik. At anong feeds ang ating ipapakain mula sa unang araw ng pagpapasampa hanggang sa pagwalay ng kanyang mga biik, at paano kami nagpapainom ng Vitamin Pro. Agrinegosyo, Agri-Asenso. This video is presented by Battlecock Livestock Product. Subok na at mabisa ang produkto dahil ang sangkap laging may dagdag sa presyong abot kaya. Bago natin simulan ang ating talakayin about sa feeding program daily consumption ng ating inahin mula sa unang araw ng pagpapasampa o AI hanggang sa pagwalay o weaning ng kanyang mga biik, ibabahagi ko po muna sa inyo ang aming 16-day-old na mga biik na ito dahil pinanganak ito noong January 1 at ngayon po ay January 17. Kahapon, ika-15 days nila ay kinapon po ito at nag-inject ng vitamins with iron. At sa pangangatawan po nila, sa edad nila na 16-day-old, kitang-kita nyo naman po na ang bibilog po nila. At ang aming maintenance na pagpapainom dito sa kanila ay Vitamin Pro Water Soluble Powder. Ganon din po sa kanilang nanay. Kaya ang mga biik po ay sobrang bilog gamit po ang Vitamin Pro. Ngayon, dako po tayo doon sa ating topic about feeding program daily consumption mula po sa unang araw ng pagpapasampa ng ating inahin. Ano po ba ang dapat nating gawin bago tayo magpasampa at gaano kadaming feeds ang ating ipakain mula sa unang araw hanggang sa pagwalay ng kanyang mga biik. Ito po, para hindi po kayo mahihirapan, ilalagay ko po dito sa monitor ang dami o sukat ng feeds na ating ipapakain at kung anong klaseng feeds ang ating ipapakain. Sa unang araw na magpapasampa tayo ng ating inahin, dapat wala po tayong ipapakain na feeds. Dapat nakapasting po ito sa unang araw ng pagpapakasta o pagpapasampa o AI man yan ang ating gamit. AI means artificial insemination. Yan po yung hindi na tayo gagamit ng barako para pasampahan ang ating inahin. Gagamit lamang tayo ng bote na mayroong lamang similya at tubo o tube at ipapasok natin sa ari ng ating inahin. Sa ikalawang araw na po tayo magsimulang magpakain ng ating inahin mula sa unang araw na magpapasampa. Dahil sa unang araw po, nakapasting dapat ito, dapat wala tayong feeds na ipapakain. Kaya magsimula tayong magbigay ng feeds ay sa ikalawang araw. At ang feeds na ating ipapakain sa ating inahin na ating papasampahan o ating pinasampahan ay gestation o gestating feeds. Ayan po ang feeds na ipinapakain kapag tayo po ay nagsimulang magpasampa sa ating inahin. So sa second day at third day, ang dami po ng feeds na ating ipapakain sa ating inahin ay 1 kilo lang po sa isang araw. Ibig sabihin, kung 1 kilo sa isang araw, depende po sa inyo yan kung twice or 3 times a day kayo magpapakain. Hatiin nyo po yan sa 3 beses yung 1 kilo o hatiin po ninyo sa 2 beses ang 1 kilo ng feeds na dapat kainin ng ating inahin sa loob po ng isang araw. Bakit? Dahil kapag sobrang dami po ang feeds nating ipapakain, possible po na hindi po ito mabubuntis o maaring hindi po mabubuo yung similya na ating ipinasok sa ating inahin kung hindi po tama ang sukat ng feeds na ating ipapakain. Dahil kung sobrang dami po ng feeds na ating ipapakain sa ating inahin, possible po na matutunaw lang ang similya dahil mainit po ang feeds sa katawan ng ating inahin. Sa ika-4 na araw hanggang sa 30 days, magpapalit na po tayo o magdadagdag na tayo ng feeds o gestating feeds na ating ipapakain sa ating inahin. Mula sa 1 kilo, gagawin na po nating 1 kilo at kalahati araw-araw po yan. Mula sa ika-4 na araw hanggang sa 30 days. At sa 4th day po, doon na po kami nagsimula magbigay ng Vitamin Pro Water Soluble Powder sa aming inahin. 3 times a week po kami nagbibigay. Dahil ang Vitamin Pro po, nakakatulong din po yan sa pagbubuntis ng ating inahin dahil meron po itong vitamin ADE na siyang tumutulong po upang mapaganda po ang pagbubuntis ng ating inahin. Kita nyo naman po sa mga biik na yan, alagang Vitamin Pro po yan mula sa
araw ng pagpapasampa namin sa aming inahin hanggang ngayon. At pag natapos na po yung 30 days mula noong unang araw ng pagpapasampa, sa ika-31 days ay magdadagdag na naman tayo ng dami ng feeds na ating ipapakain sa ating inahin. Mula po doon sa 1,5 kilo, gagawin na po natin itong 2 kilo bawat araw na kakainin ng ating inahin. Huwag po tayo magbilang ng per month kapag tayo po ay nagpapasampa o tayo po ay nag-aalaga ng inahin. Dapat per day po ang ating pagbibilang dahil ang isang buwan po hindi po pare-parehas. Meron pong 31 days, meron pong 28 days. Kaya dapat per day po ang ating pagbibilang. Kaya sa ika-31 days mula noong unang araw na nagpasampa tayo hanggang sa ika-90 days ng ating inahin, ang dami ng feeds na ating ipapakain mula nga po doon sa 1,5 kilo, gagawin na po natin itong 2 kilo. At pag natapos na natin ang 90 days na pagpapakain ng gestating feeds, magpapalit na po tayo o magta-transition na po tayo ng feeds from gestating feeds to lactating feeds. Sa ika-91 days po, dapat lactating feeds na po ang ating ipapakain sa ating inahin. Mula po doon sa 2 kilo na kanyang kinakain bawat araw, gagawin na po natin itong 3 kilo. Mula po doon sa 2 kilo, dadagdag po tayo ng 1 kilo. Kaya magiging 3 kilo na po mula sa 91 days hanggang sa 110 days na pagbubuntis ng ating inahin. Lactating feeds na po yan ang ating ipapakain. 3 kilo po sa isang araw. 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa tanghali, 1 kilo sa hapon. Pero kung twice a day lang po kayo nagpapakain, hatiin nyo na lang yung 3 kilo sa 2 kainan, isa sa umaga at isa sa hapon. Sa ika-111 naman na pagbubuntis ng ating inahin, magbabawas na po tayo ng feeds na ating ipapakain. Mula doon sa 3 kilo, pwede na po natin itong gawing 2 kilo dahil malapit na pong manganak ang ating inahin. Dahil kapag sobrang taba po ang ating inahin at marami pong feeds na kinakain, possible na mahirapan po itong manganak. Kaya sa ika-111, babantayan na po natin yan. Bawasan natin yung 3 kilo, gawin na lang natin 2 kilo At sa ika-112, gawin na po nating 2 kilo sa isang araw po yan. Ganun pa rin po, hatiin lang po natin kung ilang beses tayo nagpapakain. Sa ika-113, 1 kilo na lang po ang ating ipapakain dahil possible po yan na manganak ang ating inahin sa ika-111 days hanggang sa ika-119 hanggang sa 120 days. So sa ika-13 days, 1 kilo na lang po ang ipapakain natin. Possible po yan na manganak sa ika-15 o ika-16. Pero kung hindi pa po nanganganak sa ika-114 ang ating inahin, 1 kilo pa din ng lactating feeds ang ating ipakain. Ganun pa rin po, kung hindi pa rin po nanganganak, hanggang sa manganak po ito, 1 kilo na lang po ang ating ipapakain mula po doon sa ika-113 days. Take note po pala, ang amin pong ginawa sa pagpapainom ng Vitamin Pro, 3 times a week po ito. Pwede po kung painumin ng 3 araw na magkasunod o may pagitan na tigi 1 araw. Pero sa pagdating ng 110 days, malapit na pong manganak, hindi na po kami nagbigay ng Vitamin Pro dahil para hindi po ganon kalaki ang biik na ilalabas ng aming inahin. At sa araw na manganak po ang aming inahin o manganak ang ating inahin, wag na po natin ito papakainin. Fasting po ito ulit. Wag na po natin bigyan ng feeds. At ang ibibigay na lang po natin sa araw na manganak, Primoxil powder or Doximol powder para hindi po magkakaroon ng milk fever o para hindi lagnatin ang ating inahin. Twice a day po ang pagpapainom ng Primoxil or Doximol. 3 araw na magkasunod po yan. 1 sachet sa umaga, 1 sachet sa hapon. Ang aming ginagawa po nung manganak ito ay hinahalo po namin sa feeds sa ika-2 araw. Sa unang araw, pure water lang po na may Primoxil or Doximol sa umaga. Ganun din po sa hapon. Bali, twice a day po. 3 araw na magkasunod. Sa ika-2 araw po, lactating feeds pa rin po ang ating ipapakain sa ating inahin. Yan na po yung araw na meron na po siyang anak at ang dami ng feeds na ating ibibigay sa ika-2 araw, 1 kilo lang ng lactating feeds. Hatiin po natin yan sa 3 pakainan, sa umaga, sa tanghali at sa hapon. Mula sa ika-3 araw hanggang sa ika-5 araw ay magdadagdag na po tayo ng 1 kilo. Sa 3rd day po, gagawin nating 2 kilo na ang kakainin ng ating inahin hanggang sa 4th day. Sa 5th day, gagawin na po natin itong
kilo at kalahati. Ayan po ang feeding program ng ating inahin. At sa ika-6 na araw hanggang sa 25 days mula noong manganak, doon na po tayo magdadagdag pa ulit ng lactating feeds sa ating inahin. Ang dami po ng feeds na ating ipapakain sa inahin ay 2.5 kilos para po yan sa inahin. Tapos magdadagdag po tayo ng 1/4 kilo per piglet. Kung gaano po karami ang kanyang anak, ganun po ang ating idadagdag na kakainin ng ating inahin. For example, katulad dito sa amin, 8 piglet po yan. So kung 1/4 per piglet, nasa 2 kilo po na lactating feeds ang ating idadagdag doon sa 2 kilong kalahati na kinakain ng inahin. So total ng 4 kilo at kalahati ng lactating feeds ang kanyang kinakain sa loob po ng isang araw. Dinivide po namin yan sa 3 pakain. Sa ika-26 days, magbabawas na po tayo ng feeds sa ating inahin dahil sa ika-30 days, iwawalay na po natin ito. Kaya sa ika-26 days po, mula po sa 4 kilo at kalahati sa 8 niyang anak, gagawin na lang po natin itong 4 kilo. Babawasan na po natin ng kalahating kilo yan. Dahan-dahan po tayo magbawas at magta-transition na po tayo ng feeds sa ika-27 days. Instead na lactating feeds po ang ating ipapakain, papakainin na po natin ang ating inahin ng grower feeds or starter feeds. Ayan na po ang ating ipapakain para makarecover po kaagad ang ating inahin mula sa pagpapadede sa kanyang mga biik. Dahil kumakain na rin po ng feeds ang mga biik na yan. Kaya wag na po natin pakainin ng lactating feeds ang ating inahin mula sa ika-27 days hanggang sa pagwalay ng kanyang mga biik. Babawasan na po natin yan, yung feeds na kanyang kakainin hanggang sa 2 kilo hanggang sa pagwalay ng mga biik na ito. Sa araw naman ng pagwalay, hanggat maaari, huwag na natin pakainin ng feeds ang ating inahin sa umaga. Sa hapon na lang po tayo magpakain, isang kainan lang po para hindi po magkaroon ng milk fever o lagnat ang ating inahin. Pero possible naman na hindi na yan nalagnatin dahil hindi na po lactating feeds ang kanyang kinakain dahil pinakain na po natin ito ng grower or starter feeds. At makalipas lang po ang 5 araw hanggang sa 8 araw mula noong magwalay tayo ng biik, possible na rin po na magpapasampa muli ang ating inahin sa ganitong program na ating gagawin. At about naman po sa program ng pagpapakain ng biik, meron po ako dyan sa playlist sa mga feeding guide o feeding program ng mga pagbibigay ng pre-starter, starter feeds hanggang sa finisher feeds. Pero gagawan ko po ng bagong vlog or video dito naman po sa mga biik na ito kung paano po namin ito iwawalay at paano po kami magpapakain ng mga feeds para po sa kanila hanggang sa pag-dispose. Hanggang dito na lang po ang video na ito. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta at pagpapanood at pag-subscribe also sa Usapang Agri Negosyo at pag-follow po sa Facebook page ng Usapang Agri Negosyo. Maraming salamat po and God bless and mag-success po sana tayong lahat sa larangan ng livestock farming.